In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Glory to you, O Lord. The truth will set you free. So Jesus said to those who believed in him, "If you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free." "We are the descendants of Abraham," they answered, "and we have never been anybody's slaves. What do you mean then by saying you will be free?" Jesus said to them, "I am telling you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave does not belong to a family permanently, but the son belongs there forever. If the Son sets you free, then you will be really free. I know you are Abraham's descendants, yet you are trying to kill me because you will not accept my teaching. I talk about what my Father has shown me, but you do what your father has told you." They answered him, "Our father is Abraham." "If you really were Abraham's children," Jesus replied, "you would do the same things that he did. All I have ever done is to tell you the truth I heard from God. Yet you are trying to kill me. Abraham did nothing like this. You are doing what your father did." "God himself is the only father we have," they answered, "and we are his true children." Jesus said to them, "If God really were your father, you would love me, because I came from God and now I am here. I did not come on my own authority, but he sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kung mapansin nyo, maraming mga sa history natin, marami tayong tinatawag na mga great men and women. Nandyan si Confucius, nandyan si Socrates, nandyan si Buddha, nandyan si Muhammad, nandyan yung iba't ibang tinatawag na guro, no? Pero they always point to something or to someone outside of themselves. Lagi nila sinasabi, I will tell you the truth. I will show you the way. Pero si Jesus, he never pointed to someone else other than himself. Si Jesus mismo ang way, ang truth, ang life. Ayan po ang kaibahan ni Jesus sa lahat ng mga great men and women. Siya mismo ang way. Yung iba, ituturo nila yung way. Si Jesus mismo ang truth. Mga iba, ituturo nila kung ano ang truth. Jesus mismo ang life. Mga iba, they will show you life. Kaya makita nyo ang pagkakaiba ni Jesus. Jesus
pointed to himself because he is the way, the truth, and the life. Dahil si Jesus ay Diyos. Kaya po pagkakaiba ni Jesus sa lahat ng great men and women sa ating kasaysayan. Ngayon, sa gospel na ito, part to ng discipleship. Last time we talk about discipleship, no? Pero ibang aspeto naman ng discipleship ang gustong bigyan diin ni Jesus sa readings natin, no? Sa kanyang sa gospel na to, 3 points ang binigyan niyan diin, no? Ano ibig sabihin na maging true disciple? Una, being a disciple means that we remain in His Word. We remain in His Word. Secondly, to be a true disciple means knowing the truth. And thirdly, being true disciple is being set free from sin. Ito po ang ginagawa ng discipleship natin kay Jesus. Itong tatlong ito. No? Remain in His Word, know the truth, and being set free from sin. So, remaining in the truth means we dwell in Jesus. Ito ang nagseseparate sa mga taong sinasabi nila na sila ay tagasunod ni Jesus at ang mga taong tunay na tagasunod ni Jesus. Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay nananatili sa kanyang salita. Ang hindi tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi nananatili sa kanyang salita. Kanina nabasa ko si Heidi Mendoza, no? Hindi po ako namumulitika, no? Pero magaling na kandidato siya, no? Tinanggal ang suporta ng LGBTQ sa kanya. Kasi hindi siya payag sa same-sex marriage. Ang true follower ni Jesus ay hindi approve sa same-sex marriage. Clear po yan. Kaya may mga ibang Kristiyano pabor sa same-sex marriage, hindi po yan tunay na follower ni Jesus. Ang tunay na follower ni Jesus ay hindi pumapayag sa same-sex marriage. Kaya si Heidi Mendoza ay totoo sa pagiging tagasunod niya si Jesus. Sapagkat kahit mawalan siya ng boto ng LGBTQ community, naging matatag siya kung ano ang tinuturo ni Jesus. Ito yung sinasabi ni Jesus, remain in my word. At marami pang moral issues, no? If we remain in His word, clear sa atin ang ating mga moral stances, no? Nabanggit ko lang po yun, halimbawang yun, no? Siguro isang halimbawa pa, isang kandidato na magaling din ng record, si Luke. Dahil magaling siya sa mga manggagawa. Pero sabit siya sa posisyon niya sa abortion. Pabor siya sa abortion. Hindi po tagasunod ni Jesus ng tunay. Sapagkat ang tunay na tagasunod ni Jesus ay against abortion, against contraception. Ayan po ang ibig sabihin ni Jesus. If you are my true disciple, remain in my word. Mabigat po yan. Kaya we need the Holy Spirit, no? Ayan po topic natin last time, no? Come, Holy Spirit. Give me the strength.
Give me the consolation to be the true disciple of Jesus. Tama na po siguro yung halimbawang yun dahil nabanggit ko lang dahil sa ating darating na eleksyon, no? Kaya ganun po, no? Maging totoo, to remain in His Word, no? Ito, at pangalawa, to remain in the words of Jesus means to abide in His teachings and love. If you abide, ibig sabihin abide, nung you remain, no? Nag-involve to ng tatlong bagay din. No? Una, active listening to His Word. Kaya meron po tayong weekly Bible study at saka sharing because we actively listen to His Word. Pangalawa, we obey His commands. Nakikinig nga tayo actively, pero kung hindi naman tayo sumusunod sa kanyang inuutos, ay hindi rin po tayo true disciple. Ayun po yung pangalawa. At ang pangatlo, trusting in His promises. Living a life that reflects the character of Jesus. Ayun po yung goal natin. So to remain in His love, we need to actively listen to His Word, to obey His commands, and to trust in His promises. Ultimately, maglilid yan that we act with the character of Jesus. No, mabigat po yan na pwede natin pagnilayan during Holy Week natin, no? Binibless din natin ang San Martin de Porres, no? Si Sister Vicky, pinagdadasal din po natin, no? Kaya mabigat po itong gospel na to. Remain in my word. How can we remain in Jesus, no? Alam na natin yan eh. Ito yung maganda na Bible study tayo, no? We keep on listening to His Word. Mga iba sa inyo, nagsisimba araw-araw. Maganda yung mga sermon ng mga pare, no? Lately, pinapakinggan ko yung mga sermons nila, no? Lalo patungo sa Holy Week, no? Maganda yung mga sermons ng mga pare, no? Listening to His Word through the preaching of His priests. Tapos, isang way din to remain His Word, yung regular prayer natin na ginagawa niya naman lagi. Yun lang, pa nagpipray po tayo, kailangan po, nakikinig tayo kasi nakasalita si Lord eh. Diba, nakalagay sa kay Isaiah, diba? Isaiah chapter 6 yun eh, speak Lord, your servant is listening. Kung nagsasalita si Lord through our prayers, no? Through scriptures, no? Ngayon, kailangan din ma-develop yung awareness natin yung moment by moment. Maganda to eh. Naalala ko sa ngayon sa Acts 17:28. In Him we live and move and have our being. Nung aware ka ba lagi sa presence ni Jesus throughout the day? No, parang naiisip mo siya lagi. Alam mo yung presence. Parang ano yan, ganito yan. Ang taong mahal mo, di ba lagi mo naiisip throughout the day? Yung mahal mo, pwedeng asawa mo, yung anak mo, yung mo isip mo, di ba, throughout the day. Ayun din po yun, moment by moment. Throughout the day, naiisip mo si Jesus. No? Ito lang yung during Bible study, during the Mass, during prayer, mas intense. Pero throughout the day, kahit anong ginagawa natin. No, nagkatrabaho tayo, gumagawa sa bahay, naglalakad tayo, nakipagkwentuhan, binabati ng mga tao, mga may birthday, sinasabi natin magdasal sila.
aware tayo sa presence ni Jesus. Ay, ang tawag po doon ay moment by moment awareness, no? Nakakaroon ka na parang spiritual antenna. No, kumbaga sa radio, lagi merong ano diyan, signals. Hindi mo alam, pero lagi may signals diyan. The same with the presence of God, lagi na diyan. Ang calling lang, we pray na maging aware tayo sa presence ng God in our day-to-day living, no? Ito na ang pinakamaganda na paborito lagi natin. Babasahin ko, no? How to remain in His Word. How to remain in Jesus, no? Lagi kong binabasa to eh. John 6, verse 56. Whoever eats my flesh and drinks my blood lives in me and I live in him. The living Father sent me, and because of him, I live also. In the same way, whoever eats me will live because of me. Ito na. How to remain in Jesus? Receive Jesus regularly, as often as you can, even daily, His body and blood. Because if we eat the body of Jesus and drink His blood, we shall remain in Jesus. Palagay ko wala nang mas lalalim pa rito. Wala na pong lalalim in our remaining with Jesus, except when we receive Jesus in Holy Communion. Siguro sa Holy Week, bigyan po natin ng emphasis to, no? Mapansin nyo rin, lately, di ba, mga pinapadala ko sa inyo sa chat natin, yung matungkol sa Eucharist. Pray for that gift. Yung the Holy Eucharist. Kasi ayan na po ang buhay natin until we reach heaven. Kanina, na-receive ko sa Facebook, yung isang pare, local sa akin, 1 year sa Tagaytay, namatay na. No? Namatay siya at the age of 68. May he rest in peace, lagi natin sinasabi. Everyday nag-o-over sa ni Eucharist. Kung sincerely tayo lagi nag-o-offer na Eucharist, when we die, transition lang yun. Because we will always remain in Jesus. Di ba nasabi ko sa inyo minsan, yung talk ko, to become like Jesus, ayun na po ang summary ng aking lahat ng mga talks for more than 3 years. That we become like Jesus. And we can become like Jesus when we receive Jesus in the Eucharist daily as possible. No, kaya maaaring makalimutan nyo yung ibang sinabi ko, how to remain in Jesus. Huwag nyo kalimutan lang to receive Jesus in the Eucharist, and you will remain in Jesus now and forever. Ayun po pinakamaganda makasama lagi natin si Jesus. No? Tapos, you will know the truth. Sinabi, no? Ano yung truth? Yung truth kasi, hindi lang po yan parang sa philosophy, sa theology, mathematical truth, scientific truth. Yung truth na yan ay person. I am the truth. Si Jesus mismo ang truth. No? Truth is knowledge of God as revealed in Jesus' own self. So sa pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus, doon na-reveal ang katotohanan. Kayong ugnayan natin kay Jesus lagi, no? So the truth of our faith
lalong lumalalim tayo sa ating faith, no? Di ba? Lagi ko po sinasabi sa inyo, you have the scriptures and you have the catechism of the Catholic Church. Kung dalawa pong yan, catechism of the Catholic Church at scriptures, yung truth na si Jesus ay lalong lumalalim sa atin. Ang ugnayan natin sa Kanya ay lalong tumitibay because Jesus Himself is the truth. Kaya I will encourage you again, if you have time, magbasa po kayo, no, ng Catechism of the Catholic Church, no? Especially Catechism paragraph 1996 to 2001. 5 lang po yung 5 paragraphs, no? Pwede po yung balik-balikan yun. Or other parts of Catechism on prayer, on the sacraments, na kahit na ilang portion lang po ay mabasa natin during the Holy Week, no? Kaya knowing this truth is knowing God. God made present in Jesus, who is the way, the truth, and the life. No, na alam natin sa John 14 verse 6, no? In John chapter 8 verse 36, no? Sa gospel na binasa ngayon, nakalagay doon, mapapansin nyo, no? Si Jesus, sinubstitute niya ang word na truth sa Son. Siya na mismo ang truth. So nakasalita siya tungkol sa truth. Pero pagdating sa 36, sinubstitute niya yung word na truth sa Son. Dahil si Jesus mismo ang truth. Jesus Himself is the very revelation of God. Siya na mismo yung truth. Siya yung mismong revelation ng God para sa atin, no? Marami po yan. Mabasa mo sa Gospel ni John, chapter 1, verse 18, chapter 5, verses 19 to 27, and chapter 14, verses 8 to 11. Kayo na po tumingin niya, no? Kasi sinasabi ni Jesus, He is the embodiment of truth. He is the revelation of God Himself. Kaya natutuwa ako kay Heidi Mendoza. Pinandidigan niya ang truth ni Jesus. Hindi mahalaga ang boto kung mag-suffer ang truth. Dahil alam niya ng LGBTQ marriage ay ayaw ni Jesus. Revelation po yan. Diyan po tayo tumatayo sa katotohanan kung ano ang gusto ni Jesus. Doon po tayo. Mabigat, may hamon. Pero tumayo tayo sa katotohanan at iyon po mahalaga. Ang magustuhan ni Jesus, tayo ay tapat sa Kanya. Diba sinabi niya sa Matthew 25, no? Welcome, good and faithful servant. Welcome to the joy of your master. Ayun po reward ni Heidi. The joy of Jesus. The joy of Jesus in your life. No? Sana maging ganun din po tayo. The joy of Jesus. No? So people will come to know Jesus as the truth if they live with Jesus and remain connected to Jesus and His Word. Sa karanasan ng tao, ayan po ang susi. Kung isinasabuhay natin ang katotohanan ni Jesus. Kaya very challenging tong election time. No? Sana wag tayo bumoto dahil sa ayuda. Bumoto tayo. Yung ayuda ay kunin nyo dahil pera naman natin yan. No? Yung ayuda kunin nyo. Pero iboto nyo kung ano ang pinanindigan ni Jesus na dinadala
ng mga kandidato. Parang balance yan, plus and minus, no? Maaaring ang ibang kandidato, hindi gaano dinadala si Jesus, pero may mga kandidato, dinadala rin si Jesus, kayo na po mag-balancing act, no? Kayo na po mag-balancing act, no? Maaaring 8, 10, out of 10, 8 yung okay, ay di, isama muna, no? Basta meron siya pinanindigan tungkol kay Jesus, no? Ayun po ang mahalaga, no? Ito po, maganda to, itong election to. So, Jesus is the truth because Jesus is God's embodiment of the truth. Katotohanan na eh. Revealed through His teachings. Nasaan ang teachings ni Jesus? Sa Bible at sa Catechism of the Catholic Church. No? Kaya have time during Holy Week, no? May free days tayo, no? Kahit na ilang araw. Kahit na ilang chapters lang po. Kahit na 1 chapter, 2 chapters, 3 chapters, okay na po yun. Ang mahalaga, mahawakan nyo yung Catechism of the Catholic Church. Kung wala po kayong libro ng Catechism of the Catholic Church, tignan niyo po sa Google, the Catechism of the Catholic Church. At kumuha lang po kayo kahit ilang portion para medyo meron kayong taste, may panlasa kayo. Ay, ito pala yung Catechism of the Catholic Church. No? So, ako po wala kasi napamigay ko na ba, no? Siguro si Bishop Lito, kung may mga kopya pa tayo ng Catechism of the Catholic Church, pwedeng ipamigay, no? Si Bishop Glenn, sa simbahan po niya, namimigay po siya ng Catechism of the Catholic Church, no? Kaya maganda po yun, no, na makapagbigay tayo, no, sa kanyang teaching, sa scripture, sa Catechism of the Catholic Church, no? Jesus is the truth because He is the living and true God. No, sinabi yan Jeremiah chapter 10, verse 10, no? Tapos nakalagay rito, yung ikatlo, the truth will make you free. No? Bakit? Why is the truth will make us free? No? Kasi si Jesus sinabi sa atin kung anong katotohanan at niligtas tayo sa kasinungalingan. Di ba sinabi niya sa ang demonyo is the father of lies. Pag nawala tayo sa kasinungalingan, nagkakaroon tayo ng katotohanan. Kaya napapalaya tayo sa ating mga kasinungalingan sa buhay, no? Kaya purihin po ang Panginoon sa ating buhay sapagkat niligtas tayo sa katotohanan, no? Yung mga Jewish people, they claim Abraham as their father. Pero hindi nakita yung kulay nilang tunay eh. Gusto nilang patayin si Jesus. Kasi Abraham kasi, ang mga tinuturo ni Abraham ay tungkol sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, kung talagang tatayo si Abraham, mamahalin niyo ako. So nakita ang kulay nila. Naniniwala sila kay Abraham pero hindi nila sinusunod ang turo ni Abraham, no? Kaya there are some truths that are difficult to accept. May mga katotohanan na madaling tanggapin, no? May mga katotohanan na madaling tanggapin, may katotohanan na mahirap tanggapin, no? Halimbawa, may mga katotohanan tayo sa mga, sa communities natin, no? May mga addictions. Pag sinabi mo ako, may mga addictions ako eh. Pag tinanggap mo yun, sabi mo, Jesus, palayain mo ako sa aking mga addictions. O meron tayong unfaithfulness sa ating mga kaibigan at sa ating mga spouses. Sabi natin kay Jesus, Jesus, unfaithful ako. Palayain mo ako. The truth will set you free. So, marami tayong mga addictions, unfaithfulness, o mga fears. Takot tayo sa mga sakit, takot tayo sa kamatayan. Sabi natin kay Jesus, papalayain niya tayo. Pag in-acknowledge po natin ito, itong mga addictions natin, yung mga unfaithfulness natin, yung mga fears natin, yung mga anxieties natin, yung mga depression natin, Jesus
will set us free. So, marami pong tema sa gospel ngayon, pero ang lumalabas dito, yung temang freedom, kalayaan, because of Jesus. Papalayain tayo ni Jesus sa negativity, papalayain tayo ni Jesus sa ating mga kakulangan, sa ating mga provisions, sa ating mga resources, sa ating mga financial capabilities. Papalayain niya tayo ron because Jesus will set us free. No? Kaya yung kung anong mga nakakasagabal sa atin, nakawala sa atin ng joy, nakawala sa atin ng happiness, offer them up to Jesus. Tonight, Jesus will set us free. So yung prayer time natin, it is a time to immerse ourselves in the meaning of the Word of God. Bumabad tayo sa salita ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus sa gospel, continue in my word. Magpatuloy kayo. Kaya nagpapatuloy tayo, no? More than 3 years na tayo nagpapatuloy. Continue in my word, no? Ito yung sinabi niya sa gospel, eh. Continue in my word. The truth will set you free. Continue. Huwag kang manghihina, huwag kang manlalamig. Continue. I will set you free. Trust me. Listen. Obey. Trust me. Para ang buhay mo maging Christ-like character. No, nabanggit ko na po kanina yun, no? Tatlo, di ba? Listen, obey, and trust Him. Para ang goal natin maging Christ-like po tayo. No? Kaya, continue in His Word, no? Kaya, the gospel leads us to the heart of God where we find love. Love received and love requested. Tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos at nag-request si Jesus na ang love natin ay maibalik sa Kanya. No? Ito po yung relasyon natin sa Kanya, no? Nabibigyan ng diin lang kasi napag-uusapan natin itong before, eh. So, the mystery, next week, no, of the passion and death of Jesus is the mystery of love before ever it is a mystery of suffering. Kasi maaaring ma-focus kasi natin next week ang the mystery of suffering, no? Pero ang sinasabi sa atin ng Word of God, before it is a mystery of suffering, it is a mystery of love. Kaya nagkaroon ng suffering because of His love for us. Kaya dwell on that. Remain in His love. No? Before His suffering, dwell in His love, no? Our true dignity is in our being children of God. May we show our true worth in how we love, in how we live, and call others to a deeper and richer sense of themselves, no? Lagi ko po sinasabi dito, tatlo po kasi, no? Of course, hindi ko nabanggit dito, no? Pero yung we are called lagi, no? And we are called and we are asked the Lord to realize in ourselves, in our dignity as children of God. Pangalawa, as partakers of the divine nature. No? 2 Peter 1:4. We will participate in the divine nature of God. Kaya when we receive Jesus, who is God, we will participate in His divine nature. At ang pangatlo, we become heirs of Christ, no? Romans 8:17. If we suffer with Christ, we shall become heirs of Christ. Tagapagmana ni Kristo. No, napakaganda po nun, eh, no? Ako mag-dwell sa atin to, anak ako ng Diyos. I will partake in His divine nature. Tagapagmana ako ni Jesus if I share
in His sufferings. Napakaganda po niyan. Dalhin po natin yan during Holy Week. Mapansin nyo, no? Pag nagbigay po ako ng talk, umiikot po dito sa temang ito. Itong mga gospel, yung mga letters ni St. Paul, Acts of Apostles, yung Old Testament, the Book of Revelation, lahat po umiikot lang dyan. Na tayo anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos, we partake of His divine nature. Kasi nature natin fallen eh. One day we shall partake of His divine nature. Not just in the future, but even now, when we receive Jesus in the Eucharist. Kasi si Eucharist, si Jesus ay God. His nature is God. And we partake of His being God. And then thirdly, because we suffer, we carry our cross daily, as sinabi ni St. Paul, no, sa Romans 8:17, if we suffer, we shall become heirs of Christ. Tagapagmana tayo ni Kristo. Mga iba naman natin sakit, di ba? Naman natin diabetes ng tao. Naman natin mga ibang sakit, no? Pero naman natin kay Jesus yung divine nature niya, no? So yung mga sinabi ko po, marami na itong points, no, for reflection natin. At sana pa nag-share tayo next time, no? Siguro sa after the Holy Week, magkaroon tayo ng sharing, no? Ito para mga input, no, na mga sinishare ko sa inyo. Kasi ito rin po i-share nyo sa iba, no? Nakalagay na nabanggit ko sa inyo, no? Kaya siguro, ang nais ko rito na sa gospel na to, Jesus is leading us to a deeper truth so that we may be free. Pinapalalim ni Jesus ang paglalakbay natin sa Kanya. Hinihila niya tayo upang lumalim ng gusto ang paglalakbay natin sa Kanya. 'Di ba ang theme ngayon ng church, 'di ba, yung Pilgrims of Hope? No, Pilgrims of Hope. Actually, marami yan. Pwedeng Pilgrims of Faith, Pilgrims of Hope, Pilgrims of Love, Pilgrims of Patience, no, karakter niya. Pilgrims of Kindness. Maging kind tayo kasi katangian po ng love. Love is patient and kind. It is not jealous, conceited, or proud. Love is not ill-mannered. Pinapalalim tayo ni Jesus, no? Sa ugnayan natin sa Kanya, no? So He is calling us to a deeper understanding of our pilgrimage of hope. So wag niyo lang ilimit sa hope, no? Nililig niya tayo sa Kanyang pagkatao, sa Kanyang pagka-Diyos, no? We desire freedom. Di ba nang dati na-emphasize ko sa inyo? Desire it. Desire holiness. Ngayon naman, because of the gospel, desire His truth. Desire His freedom. Ayun po yung word lagi, no? Kasi si St. Thomas po nagsabi niyan eh. Sabi niya, paano natin ma-achieve lahat ng gusto natin? Sabi niya 2 words. Desire it. So last time, sinabi ko niya, if you want to be holy, desire it. If you want to be kind, desire it. If you want to become patient, desire it. If you want to be strong in carrying the cross, desire it. If you want to know the truth, desire it. If you want to be free from all negativity, desire it. No, kaya ayun po siguro lagi kong siguro pwedeng itanim sa isip natin, no, yung sinabi ni St. Thomas Aquinas. Desire it. Desire it. Diyan po nag-uumpisa yan, no? Yung ating ugnayan ng husto kay Lord, no? So, if we truly desire truth and freedom, we have to be ready to accept the truth. Huwag tayo matreten
There is nothing to be afraid of. Ang ginagawa lang ni Jesus sa atin, makilala ang ating sarili, maisuko ang ating sarili sa Kanya, and Jesus will make us feel that we are His children, we shall partake of His nature, and we shall become heirs of Christ, no? So, ngayon, kung gusto niyo subukat, no, mag-share, no? So, true freedom, ang tunay na kalayaan ay to be released from the bondage of sin. So, those who continue to sin are enslaved by their sins, no? Lahat po naman tayo nagkakasala, no? Pero sana kasi natin venial sins lang, ha? Wala nang mortal sin, no? Kasi kapag naka-Lord tayo, dapat wala na po mortal sin. Mga venial sin, no? Yung biglang galit, o biglang napapasigaw, o nagiging maiinit ang ulo, nagiging masungit. Mga venial sins po yan, no? Napachismis kaunti. Wag yung malaki, wag mortal sin, no? Kasi hanggang mamatay naman tayo, meron po tayo imperfections sa mga venial sin, no? Pero sinasabi ko po natin dito, ang mortal sin, magiging slave po tayo ng kasalanan. Pag na-slave ka ng mortal sin, patong-patong po yan. Kaya lagi ko sinasabi sa mga dating seminarista, dahil mga dating seminarista, mga successful lang sa buhay ngayon, may mga pera, o mga pinaggagawa. Sabi ko na sa inyo yan, don't be enslaved by sin. If you are enslaved by sin, wala kayong kalayaan. At yung enslavement nyo sa sin ay dire-diretso hanggang impyerno. So, walang mortal sin talaga. Pag followers tayo ni Jesus, walang mortal sin. If you commit mortal sin, go to confession immediately. Kung di ka makapunta sa confession, say a perfect contrition until you go to confession. No? Kasi one mortal sin will lead you to hell. No? May topic naman tayo, no? What constitutes mortal sin, di ba? Nabanggit ko na sa inyo sa ating short, no? There are 3 conditions for a sin to become mortal. No? Kaya kung may mga time kayo, balik-balikan po natin yung mga short, mga 1 minute lang, yung mga ginagawa ni Sister Jessica, yung pinipili-pili yung mga sinasabi natin. No? Reflect nyo lang during, baka meron kayo mapulot na nangungusap si Jesus sa atin. Huwag nyo po isipin ako nagtutok. Kasi mas maraming tao, mas magaling mag-talk sa akin. Mas maraming tao, hindi lang magaling mag-talk, kundi mas malalim pa. Yung mga sinasabi ko po sa inyo, basic. Pwede na basic. Pero wala akong talent na katulad ng iba na kayang makinig ang tao kahit 2 hours. Nadadali ng audience. Wala ako ganun talent. May ibang tao, may talent din. Habang tumatagal, lumalalim ang kanilang talks. So huwag niyo po isipin yun. Ang isipin niyo po, ang binigay ko po sa inyo ay turo ng Katoliko. Hindi po kayo maliligaw. Pakinggan nyo at laliman nyo lang. Pag nakinig kayo sa mga ibang pare, ito pala ibig sabihin ni Bishop. Napaliwanag ng gusto. So, wag nyo pong iisipin kung sino nagtutok sa akin. Ang isipin nyo po yung mga sinabi ko ron. Kasi lahat ng sinabi ko po ron ay galing sa Biblia at sa Katolikong simbahan. Tamang interpretation ng Bible. Bakit tama? Kasi ayon sa Catechism of the Catholic Church. Kapag may Bible text na hindi ayon sa Catechism of the Catholic Church, mali ang interpretation. Kaya, balik-balikan nyo. Huwag niyong isipin na ako nagkasalita kasi mali, kasi nagkasalita ako nakakaantok eh. Huwag niyo po isipin yun. Ang isipin nyo lang yung sinasabi ni Jesus. Tapos kayo na magpalawak. Dahil mas magaling kayo magpaliwanag sa ibang tao kaysa akin, no? Doon po tayo nagtutulungan na.
Meron kayong gifts na ganyan, ako merong gifts. May mga gifts na kayo meron akong wala. May gifts akong meron na wala kayo. So it is the body of Christ ang kumikilos para matulungan ang tao na marating ang kaligtasan. Kaya po after tayo na lahat ay makapunta sa langit. Ayun po ang goal natin, makapunta ang tao sa langit, no? Kaya ang true freedom to be released from the bondage of sin. Kala mo saya-saya, hindi ka masaya. Kasi enslaved ka na sin, no? So nakalagay, basahin ko na sa John 1 verses 12 to 13. John chapter 1 verse 12 to 13. Medyo mahaba ng konti, no? So Jesus gives freedom from sin by bestowing on those who believe in Him. Ito na. Some, however, did receive Him, tinanggap si Jesus, and believed in Him, naniwala sa Kanya. So He gave them the right to become God's children. O si Jesus ang salita rito, no? Sa mga tumanggap sa Kanya at naniwala sa Kanya, binigay niyang karapatan na maging anak ng Diyos. Nangyari to nung tayo bininyagan. Nung tayo kinumpilan. Through the sacraments. Tayo nang umpisal. Tumanggap ng sacraments ng Eucharist. Lahat po ng sakramento. Binigay ni Jesus, no? To become God's children. They did not become God's children by natural means. Hindi tayo ng anak ng Diyos dahil sa ating magulang. Kasi magulang natin, natural means lang pinanganak tayo Pero hindi tayo anak ng Diyos nung tayo pinanganak. Tayo under ni Satan nung tayo pinanganak. Nung tayo bininyagan, doon tayo naging anak ng Diyos. Pero nung pinanganak tayo, our natural birth, we are under Satan. Kaya ini-encourage lagi ng simbahan, pagkapanganak, ipabinyag nyo na. Huwag nyo hintayin ng 1 taon o meron kayo pahandaan na malaki. Huwag nyo hintayin yun. Pagkapanganak, pabinyag nyo. Ang iba nga ginagawa ko, kung ayaw nilang pabinyag agad, o binyagan nyo, magulang. Sabihin nyo, baptize yun, the Father, Son, Holy Spirit. Binyag na yun. Nasa langit na yun pag namatay. No? Wala na original sin. Tapos pagdating sa hindi papayag yung pari nun, no? Tapos balik nyo sa simbahan, para meron ng certificate, no? Pero ligtas na kasi kayo, may karapatan kayo magbinyag. No, kaya yung mga advice ko, kung after kayo tatanggalan nyo yung binyag ng bata, binyagan nyo na. Tuturuan ko sila. Ano pangalan niya? Jose. I baptize you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Tubig. Ano na yun? Ligtas na yun. So ayun po mga. They did not become God's children by natural means. That is, by being born as the children of a human father. God Himself was their father. Hindi ba maganda yun? Yung baby pa lang ang kanyang father ay God the Father na? Di ba napakaganda nun? Yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, ang tatay nila si God the Father agad. Hindi ba napakaganda nun? Napakagandang gift sa mga inaanak natin, sa mga apo natin, sa mga kakilala natin. Pabinyag nyo agad yung mga anak nyo. Dahil ang God the Father, ang kanilang Father mismo. John 1, verses 12 to 30, no? Wala. 3 minutes pa ako siguro. So how can we grow in faith and discipleship? Paano tayo mag-grow dito, no? By following Jesus, pare-pareho lang and obey His word. Obey His word. Diba nakalagay alam niyo rin yan 1 John 5:13, no? You are my disciple if you obey my commandments. And His commandments are not difficult to follow. Because every child of God is able to defeat the world. And He defeats the world by faith. No? Tapos nakalagay dito. Kasi yung grace kasi, it is a free
a supernatural, unmerited help given to us by God to help us live our calling to become His children. Ayun po yung sanctifying grace. The life of God in us. Ayun po sanctifying grace, no? At nawawala po ang sanctifying grace pag nag-commit tayo ng mortal sin. Ngayon, meron din tayong actual grace. Ang actual grace, yung direct interventions ng God to us for us to be guided to do good and to avoid evil. Basically po, sanctifying grace and actual grace. Kaya yung mga tao may mortal sin, sabi ko, sige, magsimba lang kayo. Pero kayo mag-communion hanggang di kayo nang-umpisal. Kasi sa pagsimba nila, kahit di sila nag-communion, mabibigyan po sila ng actual grace. Kasi pag nag-communion sila at may mortal sin sila, dagdag kasalanan yun, no? Blasphemy po yun. No, kaya yung mga taong alam nyo may mortal sin, pagsimbahin nyo lang at bibigyan sila ng actual grace para mangumpisal sila at iwanan nila ang kanilang kasalanan. So, entrust ourselves to Jesus and submit to Him. Itinataas ko kay Jesus, Lord, si Sister Jessica, si Ate Emily, Sister Min, si Sister Nikki, si Sister Karina, sino pa ba? Si Brother Alvin, ang San Martin de Forest. Lord, bless them. Lahat po ng mga nakikinig dito at yung wala dito, Lord, bless them. Lahat ng community namin, Lord. Lalo po yung mga may sakit ngayon, kagalingan ni Brother Egay, si Brother John, at lahat po kami mga may sakit, Lord, nagkakaedad po kami, no? May mga sakit kami sa baga, sa aming hika. Lord, bless mo yung aming Holy Week. Ma-experience ka namin ng true freedom in you. This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise Jesus, no? God bless Sige, us. God bless po and happy Holy Week po, no? Okay po, God bless.